What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba tayo mapagkatiwalaan ng pera. Malaking pera, milyon, or mas malaki pa. Okay, bago po tayo magsimula sa ating vlog na ito, ay kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe, click notification bell para updated pa kayo sa ating mga bagong vlog na i-upload. Alright, balik po tayo sa ating topic. Paano nga ba tayo mapagkakatiwalaan doon sa milyon na pera or mas malaking pera? Alright, sa aking experience, ay napagkatiwalaan ako ng milyon. Okay? Napagkatiwalaan ako ng 5,000, 10,000, 30,000, 100,000, half million, and millions. Alright. Kaso nga lang, ay may time na na-bankrupt. Okay? Nalugi. Okay? Kung ano yung mga problema. Doon ko na-realize na hindi pa ako hinog that time. Wala pa akong masyadong experience, wala pa akong masyadong knowledge. Okay? Kasi palagi ko ang kailangan kasi natin ay i-balance natin. Dapat may experience na tayo at saka meron tayong knowledge. O ang magandang term is we have a theoretical and practical. Meron tayong actual na experience. Kung mag-base tayo sa principle ng Bible, ito ay pinapaniwalaan ko. Ano sabi dun sa Parable of the Talents? Okay? Kapag pinagkatiwalaan ka ng 1, o kaya 2 talents, 3 talents, 5 talents, anong sabi ng Panginoon, anong sabi ng Hari? Ay dapat tumubo yan, kumita yan. Okay? So, yung isang talent na binig-binigyan, anong ginawa dun sa Bible? Ito ay nilagay dun sa lupa. Hindi niya ininvest, hindi tuloy kumita. Ang ginawa ng dalawa, binigyan ng 2 talents, na doble. Tapos yung 5 talents, na doble. Ibig sabihin, kumita. Anong sinabi doon sa hari, doon sa isa na hindi kumita? Kasi sabi niya kasi baka nag-play safe siya, baka mawala, maubos, o kaya hindi kumita, o kaya malugi. Ang sabi niya, you are, okay, ikaw ay mangmang. Hindi ka man lang nag-try. So, after that, ano sinabi rin doon sa sa isang pinagkatiwalaan na 2 talents. So, you are good, okay, steward, okay. So, anong sabi ng hari? You are, magaling, okay, biyaya ng Panginoon, kumbaga, na-manage mo. Tapos ano pa yung isa pa na sinabihan? Ganun din, yung 5 talents, na doble niya. Kasi sinabi nung pinagkatiwalaan ng lima ay na-doble niya yung kanyang talents, o kaya yung kinita. So, anong sinabi doon sa mangmang na yung isa binigyan ng 1 talent tapos hindi niya pinalago? Okay? Ang nangyari, kinuha yung 1 talent tapos ibinigay doon sa kayang magpalago ng talent o kaya ng pera. Sa ating tinatalakay ngayon, para tayo mapagkatiwalaan sa malaking pera, kailangan natin ay maging good steward tayo. Okay? Kailangan mapagkatiwalaan tayo. We are good steward. At naniniwala ako na kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, ay pagkakatiwalaan ka sa malaki. Bakit ko nasabi to? Kasi parehas lang naman yun eh. Kung sa maliit, pinagkatiwalaan ka, nadoble mo, kaya mong i-handle, paano pa sa mas malaki? Pwede mo siyang madoble o kaya matriple. Ganon ang prinsipyo ng Bible at ng Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay ito ay nangyayari pa rin. So kung i-apply natin yan sa sitwasyon natin sa pagiging entrepreneur, kung gusto natin na mapagkatiwalaan tayo, kailangan natin na maging deserving. Kailangan natin na maging responsible. Sabi nga doon sa quote na doon sa movie na Spider-Man, with great responsibility, with great power comes great responsibility. Kapag pinagkatiwalaan ka ng power or talent, dapat responsible ka doon sa talent na yon at kayang-kaya mong i-handle. Ganon din tayo. Minsan hindi pa tayo hinog. Minsan nire-ready pa tayo ng Panginoon. Minsan atat tayo na makuha to, pero kung iba-balance wala ka pa namang knowledge, wala ka pa namang experience. Ngayon, paano ka magiging responsible dyan kung yung ability mo hindi mo kaya? Kaya nga ang Diyos nagbibigay ng problema na kayang-kaya natin. Dahil ang Diyos, hindi siya nagbibigay ng problema na hindi natin kaya. Iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng ability. Kaya kung gusto mo na magkatiwalaan ka ng malaki, ay dapat mapagkakatiwalaan ka sa maliit.
kaya dapat nating i-manage. At maging good steward tayo, maging tama yung gagawin natin. Hayaan natin na ang Diyos ang magpala sa atin. Hayaan natin na ang Diyos ang magpalago ng ating negosyo. Dahil ang prinsipyo ng Bible o ng Panginoon ay ang Diyos ang mag-i-increase. Ang sabi ito sa Bible, si Apostol Pablo ang magtatanim, si Apollos ang magdidilig, but God only can give the increase. Ang Diyos ang magbibigay ng increase sa ating pagninegosyo. Especially kung pinagkatiwalaan tayo sa maliit, kayang-kaya nating i-manage, kayang-kaya nating solusyonan yung mga problema sa maliit na problema. Ibig sabihin, sa malaking problema, kayang-kaya nating solusyonan. Ganon din sa maliit na negosyo. Kung sa maliit na negosyo, kayang-kaya nating i-manage, kayang-kaya nating pakitain, paano pa kaya doon sa mas malaking negosyo na ibibigay sa atin ng Panginoon? Ibig sabihin, kaya nating i-handle. Okay? Kung ngayon wala kang pera, wala kang puhunan, pero kayang-kaya mong mag-negosyo, nakapag-start ka ng negosyo, okay, paano pa kaya sa mas malaking business na ibibigay sa ng Panginoon? Na kung sa pagsimula mo sa negosyo is wala kang kayang-kaya mong naging resourceful ka, kayang-kaya mong bawa ng business na kahit walang puhunan, paano pa kaya pag bibigyan ka ng malaking puhunan o kaya may puhunan kang ibibigay? It means kaya mo siyang i-manage. Kaya wag tayong mainip. Okay? Wag tayong mag-isip na sila successful na. Wag natin i-pressure yung sarili natin. Dahil ang Diyos, merong perfect timing. Okay? In God's perfect time. Meron siyang ibibigay sa atin na para sa atin. Okay? Kaya tayo, habang tayo naghihintay ng miracle, okay? Dahil kailangan natin na maging mahinog, kailangan natin kumilos. Hindi naman sa parang sinasabi kong kumilos is yung parang buwis buhay ng ginagawa mo. Ang sinasabi ko lang, habang tayo naghihintay, hindi tayo yung patulog-tulog lang, hindi tayo nakaupo lang, kundi meron tayong ginagawa. Habang tayo naghihintay doon sa ibibigay sa atin ng Panginoon, na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kumbaga dapat nakaposition tayo. Dapat meron tayong knowledge, dapat may meron na tayong practical. Kumbaga may knowledge na tayo, may experience na tayo. Sa akin, ang instant ko na ang prayer ko kailangan mo nang maging good yung character ko, maging good yung attitude ko when it comes to any area of the businesses. Kahit anong area din ng buhay. Dahil if you have the right character and the right attitude, ano yung magiging attitude mo kapag may nangyaring ganito, kapag bumagsak ka, kapag ganito ganyan, pagpapit yung pera mo, ano yung attitude mo? Okay lang ba o hindi? So, doon kasi makikita ng Panginoon yung ating attitude at yung character natin. Kailangan nating maging maayos pa bago tayo pagkatiwala ng malaki, dahil baka tayo ay maging mayabang at makalimot tayo sa Panginoon. Sana pag dumating yung time na tayo nasa taas na, huwag tayong maging papetiks-petiks. Okay? Kapag nakuha natin yung gusto natin, na ibinigay sa atin ng Panginoon, kailangan natin masalo pang magtrabaho. Hindi naman dahil parang may kwan ka na, ba't di ka pang mag-retire. Ang sinasabi ko lang is tuloy-tuloy dapat yung work natin. Okay? Habang may hinihintay ulit tayo ng miracle ng Panginoon, dahil naniniwala ako na after the successful business or success story mo, ay meron ulit challenge na ibibigay. Kung ino-observe ko, kung naging watchful ako, ay kailangan mo maging, kumbaga, optimistic pa rin. Meron kang pinaplano what's next. Especially para mas mag-glorify ang Panginoon. Okay? So, dito muna tayo. Salamat po sa inyong panonood. Meron tayong binibentang libro para po sa inyo. Okay? Kung gusto pong bumili, medyo mahal lang po ito. Pero makakatulong po ito sa inyo, sa inyong pagnegosyo. At worth it po ito. Hindi nyo na malaman kung bakit mahal po itong libro na to. Kung gusto pong bumili, kung nyo lang po yung aming link sa aming sa description. Okay? Yung Facebook page official link po namin na nasa description po. Kung nyo lang po, message lang po kayo at i-deliver po namin agad. I-deliver po namin agad. Salamat po sa inyong panood. And see you in my next vlog. Bye-bye and God bless.